Topic po natin tungkol sa pagligo. Marami po nagtatanong sa akin, ano ba mas maganda, Doc? Hot shower ba? Sobra bang init maganda? Yung maligamgam na tubig ba? Or cold water, medyo malamig? Ano ba? O yung iba, sauna. Pwede ba ako mag-sauna? Sa Japan, uso yung onsen, di ba? Sino pwede, sino hindi pwede? Explain po natin. Actually po, hindi siya ganun kasimple. Okay? May kanya-kanyang sakit, mas babagay yung hot shower. May mga sakit din naman, mas bagay yung cold shower. Hindi po ganun kasimple. Example ko lang sa inyo, yung mga may varicose veins. Di ba? May varicose. Pag may varicose, usually gusto natin hot, di ba? Hot shower. Pero pag hot shower with varicose, lalong lalaki ang varicose veins. Kaya yung varicose veins, minsan, maganda binabasa yung paa ng cold water para mag-contract yung mga ugat, yung mga veins, para hindi masyado lumaki. So nakita nyo, hindi ganun kasimple, depende sa kondisyon ninyo. Okay, tingnan muna natin yung hot shower. Ano muna mga benefits? Mamaya tayo sa cold. So pag hot shower, yung medyo mainit, kahit kung gusto mo yung sauna, pag sauna ang gusto, hindi pwede bigla-bigla. Yung mga hindi sanay, dapat mga 5 minutes lang. Yung sobrang init, dapat mga 5 minutes lang. Hindi mo pwede gawing 15 minutes, 20 minutes, delikado po. O bakit? Pag sobrang init, let's say yung tubig naman sobrang init, sauna, pwede ka ma-dehydrate, maubusan ka ng tubig. Lalo na yung umiinom ng alak, naglalasing, bago maligo ay dehydrated yon, delikado sa senior. So, sauna, dapat yung sanay lang. 5 minutes muna, unti-unti. Tapos yung iba, meron ako nakikita mainit muna, tapos sa malamig, pinagpapalit-palit, delikado sa may high blood po yun. Minsan naha-high blood kasi ayaw nga ng katawan ng binibigla. Ang point ko, kung bata pa kayo, gusto nyo mag-challenge, 20 years old, 30 years old, sa tingin ko walang problema. Gusto mo hot, gusto mo cold, okay lang yan. Yung baka naglulubog sa ice water. Pero kung meron ng edad, medyo dun lang tayo sa tama. Moderation. Okay? Ako mas gusto ko, medyo mainit lang. Yung konti lang init, lalo na kung malamig ang panahon. Kasi pag hot shower naman, tingnan natin, benefits mo na, nakaka-relax yung mainit. Nakakatanggal ng stress ang hot shower. Hot shower maganda sa artery circulation. Tulad na sinabi ko sa artery, maganda siya. Pero sa vein, yung malalaking ugat, sa varicose veins, hindi maganda ang hot. Okay? Sa varicose veins, gusto niya malamig na panahon, malamig na tubig para contracted. Pero pag sa artery naman, sa puso, circulation, sa muscle, maganda mainit. 'Di ba? Hot pack tayo. Pampatulog, mas maganda rin mainit sa gabi. Pag maliligo sa gabi, walang kaso maligo sa gabi, maganda rin medyo hot. Kung may mga sipon-sipon, may plema, okay, may plema, gusto ilabas yung may sipon, malagkit yung plema, may sakit, pwede hot din, 'di ba? Kasi yung hot shower, para siyang para ka nagsusuob pareho na rin 'yon. Para kang umiinom ng mainit na chicken soup, nilagang manok, 'di ba? Hot din 'yan, maganda, pampaluwag. Kaya nga may mga humidifier, pampaluwag, meron ngang nebulizer, yung mga doktor pampaluwag din 'yan. Pare-pareho lahat 'yan. Nebulizer, suob, tsaka yung hot shower, yung mainit sa banyo, pwede rin 'yan pampaluwag, pero wag lang sosobrahan. Pampalinis ng balat, ito medyo pros and cons sa balat. Sa balat kasi, ang problema, ito na, meron tayong side effect. Yung mga may eczema, yung mga may sugat, hindi rin pwede hot. Okay? Pag masyadong hot, hindi rin pwede sa may sugat. Lalong na susugat. Lalo na open yung pores, minsan pumapasok yung bacteria. So, ingat. Yung mga nagsha-shave, ingat din. Yung mga nagsha-shave bago maligo na mainit, baka lang magsugat. So, yun din. Pero yung medyo hot lang, panglinis, okay lang. Okay? Pampaganda ng mood, okay naman, hot.
Pain management, regla, masakit ng puson, pwede rin hot water. Masakit yung mga muscle, masakit yung likod, maganda rin hot. Okay, better breathing, digestion, hot water, okay din. Hot water, iniinom, maganda for digestion. Mainit na ligo, nakaka-relax din ng tiyan. Nakaka-relax din siya. Okay, ano naman side effect kung mainit? Okay, kung konting init, walang kaso. Pero pag sobrang init, titingnan nyo, baka may side effect kayo. Baka ma-dehydrate. Okay? Ang pinaka-problema sa atin sa Pilipinas, mainit na tayo. Minsan, mainit na yung panahon, mainit pa nililigo mo, pwede ma-heat stroke or pwede ma-stroke. Yan, okay? Actually, nangyari sa nanay ko yan nung nabubuhay pa siya. Mahilig siya maligo, sobra init. Summer no, ang init-init ng panahon. Ang init ng panahon, mainit pa pinaligo niya, nagkulob sa CR, ayun, na-stroke. Kaya mainit, hindi talaga rin pwede, lalo na pag nahirapan kayo huminga. Okay? Yung mga baka mapaso, baka ma-burn, hindi rin maganda kung mainit. Okay? Pag yung skin mo very dry, lalo magda-dry. Tsaka yung ligo, sandali lang mga 8 minutes lang, pinakamatagal. Yung babad ka sa tubig, 8 minutes lang. Pwede ka mag-sabon-sabon ng 10 minutes, gusto mo. Pero pag yung pinaka nababasa ka, mga 8 minutes lang. Pag tinanggalan mo, hindi rin maganda sa balat. Tulad na sinabi ko, varicose veins, ayaw rin niya mainit. Mas gusto niya mas malamig, mas kalmado siya. Okay, so yan ang pros and cons ng hot shower. Okay? Yung iba naman, gusto cold shower. Okay? Yung cold, lalo na yung mga athlete, cold, yung malamig. O yung iba ginagawa, may bagong style Maligamgam mo na yung tubig, tapos pag matatapos na ang ligo, ito may style to maligamgam mo na, pero last 2 minutes nang lalabas na, gagawing cold shower. Okay? Sino naman po pwede nito? Actually, para sa akin, yung mga mas bata, pwede dito. Less than 40 years old, kung healthy ka, less than 50. So, bakit nila gusto malamig? Ano naman purpose ng malamig? Maganda yung malamig sa umaga. Kasi misa sa umaga, inaantok ka sa school, inaantok ka sa trabaho. Pag nalamigan ka, minsan yung katawan mo, di ba, malamig, di ba? Yung katawan mo, pipilit niya mag-init Pipilit niya mag-init. So, good for metabolism. So, malamig, di ba? So, manginginig ka, malamig. So, magigising ka ngayon. Pampagising yung malamig. So, pag inaantok ka, nabuhusan ka ng malamig, mas gising ka, mas nanginginig ka. Yung katawan mo, mapipilitan magpabilis ng metabolism, mas nagbaburn ka ng calories. Kung papayat, di papayat. Yung malamig bigla, okay din yon. Kung bata ka, malakas, gusto mo pampagising. Meron din ganong benefit. Pero tulad na sinabi ko, moderation, pag sobrang lamig naman yung tubig, tapos binigla yung katawan, palagay natin, edad 70, 75, mahina na. Binuhusan mo ng malamig, ay baka hindi na kaya ng katawan niya manginig o labanan yung lamig. Diba? Baka magkasakit pa siya. Kasi nga, mahina yung katawan, hindi niya kaya labanan Sabihin, hindi niya kaya pabilisin yung metabolism niya kasi 75, 80 years old So, ang point ko, yung malamig, usually pambata. Okay? Isa pang problema, pag sobrang lamig. Iba naman, yung sobrang lamig na buhos, lalo na sa dibdib, ako bilang internist, cardiologist, may pasyente ako, nagbuhos ng malamig, biglang sumakit yung dibdib kasi malamig Pwede mag-contract di ba? Pati yung coronary arteries, pwede siya mag-chest pain pag sobrang lamig. Okay? So, as usual, yung mga bata, okay, ang cold, kung gusto nyo, wake up energy, pero yung mga tumatanda, mas maganda yung maligamgam o medyo mainit konti, okay lang. Tapos, kailangan sa banyo may circulation. Very important, circulation. Tapos, sa mga senior, ang payo ko nga lagi may silya. Ako may silya ako lagi sa banyo. Plastic na silya habang nagkukuskus ng paa, nakaupo, habang nagkukuskus ng
kung saan-saan sa likod, maganda nakaupo, ingat din sa twisting, baka matumba. Kasi alam niyo naman yan, di ba sa banyo, ang hirap na magpunas ng paa kasi nga masikip na lahat pag nagiging senior citizen. So, iwas sa aksidente kasi number 1, accident prone ang banyo. Lalo na sa senior, sobrang common yan. May tatawag sa akin, ay yung nanay ko nahulog sa banyo na balian. O naliligo. O yung tatay ko nahulog sa banyo, nabagok yung ulo, nasa ospital, na CT scan, may dugo yung ulo. So, very common yan nangyayari sa banyo. Kaya kailangan maingat sa banyo, ready yung, dapat meron kang tinatapakang tuyo, tapos ingat palagi para hindi maaksidente. Tapos sa banyo din, dapat may hangin konti. Hindi pwede totally walang hangin. Mawawalan kayo ng oxygen. So, dapat nakabukas lang. Merong isang bintana ang bukas. O pag sa matanda, sa akin, wag nyo na i-lock Dapat medyo open. Kasi pag emergency, bumagsak yung may edad doon, naka-lock, hindi na makapasok. Delikado rin yun. Diba? Pag matanda, wala nang hiya-hiya masyado. Dapat talaga medyo open. Safety ang number 1. Okay? Sana po nakatulong to para makapili kayo ng cold or hot. Minsan depende sa panahon Kung mainit na mainit yung panahon, pwede na yung medyo malamig-lamig. Mainit O, di ba? Kung malamig naman, medyo warm, maganda rin. Sana po nakatulong to para makapili kayo ng hot shower or cold shower. Pagdating naman sa sauna, dapat short time lang. Umpisahan ng 5 minutes, 10 minutes, pinakamatagal lang 15 minutes. Pero pag hindi kayo sanay, dito na lang tayo sa hot shower. Salamat po.